Kamusta Pilipinas? Pinas Balita muli hong maghahatid ng pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero kung bago ka lang, wag mo muna kakalimutan na mag-like and subscribe at pahita rin ng notification bell para lagi kang updated sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po. Nakapasok na nga po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito pong low pressure area na ating binabantayan ng mga nakaraang mga araw. Nasa medium to high chance po ito na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod nga po na mga oras. Sa ngayon ay meron po itong lakas ng hangin na umaabot lamang sa 35 kilometers per hour. May dalawang senaryo tayo na tinitingnan dito mga kaibigan. Ang unang senaryo po natin mga kaibigan ay possible po na bago po ito maging bagyo, magiging tropical depression ito bago tumama ng ating Philippine landmass. Yung pangalawang senaryo naman, ito ay possible na lumabas na o nakadaan muna ng ating Philippine landmass bago maging isang ganap na bagyo. Dahil nga po yung kanyang pagkilos or may posibilidad na hindi siya mag-intensify sa mga susunod na mga oras. Ang ibig sabihin na mag-intensify sa mga kaibigan ay ito nga pong lalakas ng biglaan. Kaya naman mas maganda na lagi ho tayong nakaantabay sa galaw po at monitor ng lagay ng ating panahon. Kung titignan nyo, ito nga pong LPA na yan, ay meron pong lokasyon na 825 kilometers, silangan po ng Eastern Visayas. At kung titignan naman natin, kabagal lamang ang kanyang pagkilos. Bukod dyan mga kaibigan ko, ang malaking bahagi ho ng ating bansa ay apektado ngayon ang tinatawag natin na ITCC bukod po sa LPA o yung tinatawag natin na Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto sa ilang bahagi po ng ating bansa. At meron tayong pinaka-latest na update ayon na rin sa Pag-asa mga kaibigan. May mga lugar po na maapektuhan nitong easterlies kasama po mga kaibigan ang ITCC. Unahin na muna natin yung mga lugar po na apektado nito nga pong Intertropical Convergence Zone. Sa area ng Palawan, yung mga lugar na yan mga kaibigan ay makakaranas po ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Possible ang mga pagbabaha at landslide kung sakaling lumakas ang pag-uulan, especially sa hapon at sa gabi. Dulot naman ng easterlies or mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko, makikita nyo mabuti itong hangin na yan ay makakaapekto naman po sa ilang bahagi ng Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar. Possible ang cloudy skies. Ngayong hapon, nakita naman natin with scattered rains and thunderstorm. So, posible din ang mga pagbabaha o landslide sa mga lugar na aking nabanggit. Samantalang sa area naman po ng Mindanao area ay makakaranas din ng ITCC or Intertropical Convergence Zone. Posible din ng mga isolated rain showers or thunderstorm. Samantalang sa area o malaking bahagi naman ng Metro Manila, kasama na ilang bahagi ng ating bansa, kasama na ang mga lugar na hindi ko nabanggit sa Visayas at yung mga ilang lugar dito sa Mindanao ay patuloy din po makakaranas ng maulap na kalangitan dahil nga po sa easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagataang Pasipiko. After nitong LPA na ito mga kaibigan, wala tayo na monitor na bagong sama ng panahon o low pressure area malapit sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantalang ito naman, yung mga dating bagyo, wala na to. Ito wala naman direktang epekto na, pero namomonitor pa rin sa ating weather system. So kaibigan kabayan, yan muna pinaka-latest update natin sa lagay ng ating panahon. Please, huwag kakalimutan muna na mag-like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat po.